So welcome sa Rod TV. Straight to the point na nga po tayo agad at pag-usapan natin ang bagong monetization update na nangyayari sa YouTube. Actually, linabas ito noong August 2024 and makakatulong ito para hindi po tayo agad ma-demonetize. Kasi sino nga naman ang YouTuber yung gustong ma-demonetize yung YouTube channel nila, di ba? Wala naman ata. So ano nga ba ito? Well, bago natin simulan, sobrang swerte ng mga taong tatapos ng video na to kasi pwede nilang masalba yung YouTube channel nila or pwede nilang masalba yung YouTube channel ng iba nilang kakilalang YouTuber from demonetization. Kasi alam ko naman na kapag nakatanggap kayo ng email from YouTube tapos tungkol sa demonetization, yan yung email na ayaw nating mabasa kasi sobrang sakit, no? Sobrang nakakatakot. Kasi kapag na-email tayo ng ganon, instant demonetize na, diba agad? Tatanggalan ka ng ads for any monetized video na meron ka. In short, tatanggalan ka ng karapatan para kumita pansamantala sa YouTube. Dahil meron kang nalabag na violation. Before tayo magpatuloy, pwede bang i-comment mo sa baba kung na-demonetize ka na ba dati or hindi ka pa na-demonetize? Kung na-demonetize ka na dati, pwede mo bang i-share sa baba yung reason kung bakit ka na-demonetize at anong action yung ginawa mo? Kung na-resolve ba or hindi na talaga. Sabi dito ni YouTube, pwede kang makapag-appeal within 21 days kung sakaling na-demonetize ka. Pero i-estimate mo na rin kasi within 14 days naman yung sagot ni YouTube kung approve or disapprove ba yung appeal na ginawa mo. And 30 days naman ang pwede mong antayin para sa final decision ni YouTube kung ibabalik ba niya yung monetization sa channel mo or wala na talaga. So try to imagine na nanalo ka sa appeal at nagkamali lang talaga si YouTube ng paghusga. Di ba sobrang hassle? Almost 6 weeks yun. Ang tagal. So, ganito kasi 'di ba yung dating process. Kapag na-email ka ni YouTube na demonetize ka, syempre meaning agad nun is wala ka na agad sa YPP. Tapos doon ka pa lang pwedeng mag-appeal within 21 days. And after 21 days, doon ka pa lang pwedeng i-remonetize. So, yung pangit at mahabang proseso na meron sa YouTube noon ay babaguhin niya na ngayon. Paano? So, sabi sa update na ito, rina-roll out pa lang ito as of this moment. So, pwedeng hindi pa pwede sa'yo or pwedeng applicable na sa'yo. So, depende yan. Pero yun nga, ang maganda sa update ni YouTube ngayon is pwede ka munang mag-file ng appeal sa suspension mo bago kanya tanggalan ng monetization. So, paano kay Rod? Medyo hindi ko magets yung sinasabi mo eh. Kasi ngayon, meron na nga pong ibibigay sa YouTube na 7 days deadline after mo ma-receive yung email na demonetize ka para asikasuhin yung channel mo sa mga channel reviewers ni YouTube. Para sabihin na malinis naman talaga ang channel mo at nagkamali sila. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung pag-submit ng video appeal. Kung saan gagawa ka ng 5 minutes video para i-explain kay YouTube na malinis yung channel mo, na ito lang yung ginawa mo, pero in English para maintindihan ng mga reviewer. Pero sabi kasi sa article na linabas, for certain content policy only. So, maraming reason, di ba, bakit tayo nade-demonetize, pero kung na-demonetize ka dahil sa reuse content o kaya sa repetitious content, doon lang daw ito gagana. Pero ang good news ngayon is makaka-receive ka from YouTube ng demonetization letter pero hindi ka niya agad i-demonetize. Kasi pwede ka agad mag-appeal within the first 7 days na na-receive mo ang demonetization letter na binigay sa'yo ni YouTube. At kapag na-accept na yung appeal na ginawa mo, edi monetize ka na ulit. Kumbaga hindi na agad aalisin yung monetization sa'yo. As long as na-process mo na agad yung 7 days sa appeal, pwede mo pa agad ito maihabol. So sa bagong update na binigay ni YouTube ngayon, iniiwasan niya lang na mangyari yung biglaang pagbawi or biglaang pag-alis ng monetization sa channel mo. Dahil gusto niya munang makita or mabasa or ma-review yung appeal mo kung bakit ka na-demonetize bago ka niya tanggalan mismo ng monetization. And guys, uunahan ko na kayo, hindi po lahat ng concern and problem nyo about sa demonetization ay kaya ko pong resolusyonan dahil sobrang hirap po ng mga cases ng iba at iba-iba po tayo ng scenario. So I hope this video will give you a big idea kung paano nyo susolusyonan or aayusin ang channel nyo na na-demonetize. And huwag kayong magalit kay YouTube kasi marami din naman talagang pasaway dito sa YouTube kaya nade-demonetize sila. And kung sakaling YouTuber ka and hindi ka pa nakapag-file ng tax form ngayong 2024, panoorin mo yung video na lalabas sa screen kasi tutulungan ka niyan para malaman kung paano nga ba mag-file ng tax form ngayong 2024. This is Rod TV. Thanks for watching and peace out.